Luke 4:18 to 19, sabihin po natin this with faith. The Spirit of the Lord to the poor, sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, of sight to the blind, liberty them that are bruised, acceptable ye of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen. J1 Culture, tuloy-tuloy natin. I am a blessing. Oy, I feel everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Amen. Lahat po tayo ay dapat maging ganyan. Our proclamation and our desire na maging culture natin sa buhay natin to. Good morning. January ngayon January. Ilang buwan na lang. Ano? Pasko na naman. Ang bilis naman noon. Ang bilis naman, Pasko kagad. No? Anyway, lahat po tayo dumaan sa Pasko at Bagong Taon. And I believe na may mga tinanggap po tayo mga blessings sa Kanya. Amen? Malit man o malaki, ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil yan ang gusto ng Panginoon, always give thanks unto the Lord. That is the purpose and that is the will of God. Pasalamatan ng Lord. Panginoon, nagkasakit ako. Thank you, Lord. Pinagaling mo naman. Di ba? Sino rito nagkaroon ng sakit pero pinagaling ng Lord? Mga lumipas sa araw, mga ubo, sipon, lagnat, sakit sa bulsa, yan. Ngayon pinagaling na ng Panginoon. Maayos na ang sarili, maayos na ang pakiramdam ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Lord, nandito ka. Yung maganda-ganda, nakakatuwa ka. Sabi natin, nakakatuwa ka. Nakakatuwa ka. Amen. Okay. Kung ready na tayo, welcome po tayo ito sa ating church. Sa napakaganda. Amen. Maganda. Amen. Maayos. Mabango. Amen. At malamig. Amen. Para kayong nasa December pa rin, ang atmosphere ng December, nandirito pa rin. And praise the Lord. Maaring na-miss nyo ang bawat isa, pero miss na miss kayo ng Panginoon. Amen. Okay. Mabilis lang ating ang pagtuturo dahil gusto ko makuha nyo makatch up nyo yung gustong iparating ng Lord sa 2026 sa atin. Amen? Pastor, meron akong ito lagi uso naman yung bagong taon, magbabago na ako. Yun. May New Year's resolution. Hindi na ako. Yan, mga ganyan mga hindi na ako Lagi na ako. Yan, mga ganyan lagi binibitawan Mas, yun, mga gusto nila ganun. Pero sagdiglit lang. Hindi nila nagagawa. Pero ito pong mensahe ng Panginoon, mare-restore po yung pag-ibig natin o yung pagmamahal ng Panginoon pag ipinakita niya yung pag-ibig niya sa atin. Amen? May isang tao po, ang pangalan niya ay Hosea. Gusto niyo yung story? Gusto niyo yung story na sabi niya ganon, sabi ng Lord sa kanya, Hosea, mag-asawa ka. Ang ganda naman, di ba? Sino gusto mag-asawa? Gusto naman mag-asawa. Pero ang aasawahin mo, ang pakakasalan mo, okay, listen to me. Ang pakakasalan mo ay prostitute. Ang tindi, no? Sabi kay Hosea, Prophet Hosea, ngayon mag-aasawa ka. Gusto ko mag-asawa ka, ang pangakasawalan mo, yung prostitute. Sinabi ng Lord talaga sa kanya yun. Lord? Oo. At iyon ang iyong aasawahin.
yung babaeng nangangalunya. So, nakilala niya si Gomer, ang pangalan Gomer. Babaeng prostitute, napakaganda. So sila po'y nagsama. At sa pagsama nila, nagkaroon sila ng unang anak, si Jezreel. Lalaki, lalaki, lahat yun. Tatlong anak niya. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Nagsama-sama sila. Pero alam nyo ba, bagamat pinakasalan ni Hosea, yung babaeng prostitute na yun, ang ginawa ng babae ay nagtaksil pa rin. Taksil siya. Bino mo, sino ba naman yung tao na ganito na itsura o masama na nakaraan? Pinakasalan na lang sa matuwid na tao, maayos na tao. Pinakasalan niya, nagkaroon ng pamilya, at nung lumaki na yung mga anak, iniwanan siya. At ano yung ginawa? Nag-prostitute ulit. Sumama sa ibang lalaki ulit. At nung naging alipin na siya, nabalitaan yun ni Hosea. Yung asawa mo nandoon, kinakailangan lumaya siya. At pag lumaya siya, tatanggapin mo ulit, sabi ng Lord sa kanya. Sabi niya, Hosea, yung asawa mo doon, kailangan bayaran mo ulit para lumaya. Anong ginawa ng Hosea? Dahil mahal na mahal niya yung asawa niya, bagamat ganon ang nakaraan, ganon ang sitwasyon ng babae yun. Ginawa niya, binili niya uli yung babae. Kinuha niya. Walang sabi-sabi, hindi niya pinagalitan yung asawa niya. Ba't ka pa umiwalay? Hindi niya sinabihan. Kinuha niya, halika, umuwi na tayo. Balik na tayo sa tahanan natin. Ngayon, ito po ang aral na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Sabi mo, kaya ko pinagawa yan, gusto kong malaman ng mga Israel, bagamat nagkakasala sila, nagkakamali sila, tumalikod na sila, nagmukha ng marumi ang kanilang buhay. Mahal ko pa rin kayo. Ibang klaseng pagmamahal no? Sa atin siguro, pag may ganun, ba't pakakasalan mo yan? Ganto yan. Ba't pakakasalan niya? Napakaraming babae yan. Pero pinakikita lang ng Lord, ano man ang karumihan natin, ano man ang nakaraan natin, tatanggapin pa rin tayo ng Diyos. Amen? Salamat sa Lord. Kaya ang ating pag-aaralan, restored by God unfailing love. Bumabalik yung ating pagmamahal, yung pagmamahal natin sa pamamagitan walang hanggang pagkukulang o walang patid na pagmamahal ng Diyos. Mabasa po natin yan sa Hosea chapter 14. At kung babasahin niyo yun, kung may time po kayo, basahin niyo po yung buong chapter ng Hosea 14, malalaman niyo kung paano po magmahal ang Diyos sa buhay niyo. Okay, sinabi ng Panginoon, English pala yun, sa voice translation. Sige, I healed their apostate heart so they won't turn away from me again. I love them freely because I won't be angry with them anymore. Sa Tagalog po, sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pagkamasuwayin. At tapos puso ko silang mamalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Sa story ngayon, maaaring sabihin mo, ikaw magagalit ka sa babaeng yun Pero si Lord sabi niya, tapos na, hindi na ako nagagalit. Okay, tayo kung lahat yung mukot, tumikit. Panginoon, napakabuti mo sa amin, O Diyos. Alam ko, Panginoon, na meron kang inahandang aral sa amin. Panginoon, kulang nga. We are not perfect, O God. Hindi kami perfectong tao. Pero Lord, kagaya ng sinabi mo, kung hindi mo ka perfecto, sa mo sinasabi, tumingin ka rito sa krus. Tumingin ka sa ginawa ko. Sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay naging matuwid sa aking harapan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming pagbubulayan. Lord, magturo ka, banal na Espiritu Santo, mangusap ka
sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen and amen. Sige, palapakan po natin si Lord. Hindi po ako pinapalapakan si Lord. Amen. Parang nung New Year. Pumutok na. Diba? Ngayon, balik tayo sa aral ng Panginoon. Pag sinabi pong restored, to bring back, to put or back in a former original state, alam niyo, mahal naman Lord ang Israel eh. Mahal niya yun. Ngayon, we are all like Israel. Nagkakamali, nagkukulang. Siguro in the past 2025, marami tayong ginawang hindi maganda. Tatanggapin pa ba ako ni Lord? Naging masama na ako. Talagang binuhos mo ng pagkamasama mo, sabi ng Panginoon, kagaya ng sinabi, sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Nawawala yung galit ng Panginoon. Ngayon, yung renewed love of God this 2026, pag sinabi pong renewed, ibig sabihin, yung bago na. Actually, yun talaga naman ang Panginoon, hindi naman naging luma, pero mas binago niya na. Dahil nga sa pagkakamali, ikaw ba magkasala ng tao, nagkamali siya, sinaktan ka na. In reality, talagang magagalit sa kanya. Ganyan ang ginawa ng mga Israel. Naging unfaithful. Gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Naranasan nila yung blessing ng Panginoon pero hindi pa rin sila sapat. Gumawa pa rin sila. Nagtaksil pa rin sila. Mas sinasamba nila yung ginawa nilang akala nila na nagbibigay sa kanila ng tamang provision sa buhay nila. Doon na sila sumasamba at kinalimutan na ang Diyos. Pero sabi ng Panginoon, this 2026, ano man ang kamalian mo, kalilimutan ko na yun. Pwede ba sabihin sa sarili nyo, Lord, salamat po. Kinalimutan mo na yung mga pagkakamali ko. Sapagkat, renewed love of God this 2026, God heals, not just punishes. Alam niyo sa totoo lang, ay number one eh. Pag naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, tayo po ay kanyang pagagalingin. Actually, kung tutuusin, kung iyan natin yung tinatawag na punishment, pag nagkakasala, dapat gagawin, papatayin, mawawala. Yung mga tao nga nagreklamo noon eh, saglit lang pinatay ng Panginoon eh. Nawala, kinuha ng mga anghel, nawala. Pero pag this time, na-renewed yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, this 2026. Ang Diyos ay nagpapagaling, hindi lamang nagpaparusa. Kinalilimutan niya. Kasi pag sinabing apostate heart, yung mga taong tumalikod, umayaw na. Pero, ang Diyos, nakapokus pa rin sa iyo at pagagalingin niya yung mga puso niyo. Amen? He will not condemn you. Ikaw kasi, di ba yung mga ganang tao, bumagsak. Ikaw kasi, pinilit-pilit mo eh. Pinayaan ka lang ng Panginoon doon. Ayaw kanyang masaktan. Pero, He will not condemn you. Ibig sabihin, if Proverbs chapter 15 verse 10, if you will turn from the right way, you will not be punished. If you will refuse correction, you will die. Kaya yung mga tao, kahit anong pigil mga magulang, di ba? Tayo mga makakatanda, yung mga may edad o mas bata, pero nauunawa ng kabutihan, pag sinasabi mo yung maganda, hindi siya napapahamak. Sino ba ng mga anak niya mapapahamak, di ba? Sige anak, magbisyo ka. Bata pa lang uminom ka na. Ganun ba? Di ba hindi ganun? Ayaw natin mapahamak. Anak, galingan mo yung pag-take-out mo. Punta ka sa tindahan. Hindi ganun tuturo natin. Ayaw natin ng ganun, di ba? Ang gusto ng Lord, yung mahuhusay at magandang buhay. Sabi Rom, if you refuse correction, you will die.
Ang tindi na sinasabi ng Lord's. At sabi nun, may mga bagay na ginagawa tayo. Sa 2 Peter verse 3:9, sabi ron, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Okay? Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, ito na ang totoo, binibigyan lang ng pagkakataon magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Okay. 1 buwan, 2 buwan, nandun ka sa mga bisyo, 3 buwan, nandun ka sa mga kasamaan, nalulunod ka na, pero hindi ka pa rin pinarusahan ng Panginoon. Gusto niya makita mo at malaman mo na mali na ang ginagawa mo at hindi ka niya ipapahamak. Pagdating ng Panginoon, pagsisihan mo. Laging hinihintay ng Lord yun. Kaya yung mga ginagawa nating mali, akala natin okay lang, hinihintay lang ng Lord. Ayaw niya pa mapahamak ka. Pagkat nais niya na magsisi ka. Yung mga pangako niya, naririyan lang naman yan eh. Bakit nabibinbin yung blessing? Kasi nga, hindi pa tamang hawakan mo yung blessing na ibibigay sa ng Lord. At pag ready na yan, maayos na ang buhay mo. Maganda na ginagawa mo. Right in the eyes of God and in the all men, sa lahat ng tao, ipagkakalob na yung magandang blessing at matagal mo nang inihintay sa Panginoon. Because God heals, nagpapagaling siya. Hindi kaagad siya nagpaparusa sa iyo. Amen? Kagaya ng isang anak, di ba? Anak, pag ginawa mo pa uli yan, papaluin na kita. Pero hindi mo kaagad pinapalo, di ba? Sinasabihan mo muna. Ganun din sa ating buhay. Ayaw ng Lord na malunod tayo pag nalunod tayo sa kasama na ginagawa natin. This 2025, ginagawa pa rin natin yung mali. Hanggang 2026, ginagawa pa rin natin yung mali. For sure. Sabi ng binasa natin, ang umaayaw sa pagtutuwid ay mamamatay. Sinong ayaw nun? Ayaw nyo nun, di ba? Ayaw ko pa, Lord, mamatay. Ayaw ko pang mawala. Ayaw ko pang maparusahan. Pilit na pilit mong gustong gumaling. Pero yung mga bisyo mo, ayaw mong bitawan. O yan, yung 2025, tama na, Lord. Ayaw ko na yan. Mapapahamak pala ako dyan eh. Amen? Ngayon, pangalawa, the restoring or renewed love of God. Love is freely given, not earned. Ang pag-ibig ay binibigay ng libre. Ganun ang Lord. Nararamdaman natin yung libre yan, anak. Hindi mo na pwedeng pagtrabahuan. Lord, gagawa na lang ako ng mabuti para sa aking kamalian. Hindi. Hindi ganon. Kasi kung titimpangin, yung mga ginagawa natin sa Diyos, kulang pa. Amen? Romans chapter 5 verse 8. Basahin po natin. Na naiintindihan natin. Okay, read it. But God... Okay. Ang linaw-linaw. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Sino una nagpakita ng pag-ibig? Kundi ang Diyos. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Libre yun. Si Christ namatay para sa atin. Yung pag-ibig niya, He show His love to us. Hindi lang basta sinabi, mahal ko ang aking nilikha. Hindi. Nung nagkamali, nagkulang, at that time, pinag-isipan na ng Diyos Ama, ng Diyos Espiritu Santo, kailangan may tumubos sa kanila. At yun po ay libre natin makakamtan yung paghingi o pagpapalaya sa lahat po ng ating kamalian at kasalanan. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.
Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Sa mga tao sa libutan, tayo po yun. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung pag-ibig ng Lord sa atin, hindi pwedeng pantayan eh. Kasi kung meron nga talagang ipapantay, ibig sabihin nun, hindi sapat si Jesus. Dahil wala nga pong kapantay yung pagmamahal at yung binigay ng Panginoon sa atin, wala pong pwedeng humigit pa sa pag-ibig ng Diyos. Ibinigay, libre. Madalas gusto natin laging libre, di ba? Sa Lord, hindi lang basta libre. A perfect gift para sa atin. Kaya hindi na natin pwedeng sabihin natin na you earn o pagtatrabahong ko pa yung pagpapatawad ng Diyos sa akin. Kung gumagawa man kayo ng mabuti, dahil kayo nga po ay ligtas na. Mahirap na yung ligtas ka na, nakilala mo lang sa Lord, ikaw pa rin ay gumagawa ng kamalian o pagkakamali sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Amen? Palabak mo na si Lord. Pangatlo, true change start inside. Okay? Yung tunay na pagbabago, nagsisimula yan sa loob. Okay, yung puso natin. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Sa loob. Healing in the heart leads to lasting faithfulness, not temporary obedience. Pag ang puso natin ay nabago na, amen. Ibig sabihin, kung bubuksan man ang ating puso dahil yung pag-ibig ng Diyos sa atin, wala na pong sama ng loob yan kanino man. Amen? Sana nga magkaroon nga yun yung x-ray ng kaluluwa at x-ray ng puso Yung makikita kung ano itsura o ano yung laman ng puso mo. Kasi minsan mapaglinlang ang tao Pagharap sa pagharap ng mga tao, malinis, maganda, maayos. Pero pag talikod, ang puso niya ay punong-puno ng galit, sama ng loob. Amen. Ephesians chapter 4, verse 24, and that you put on the new man, which after God is created in righteous and true holiness. Ipakita nyo na binago na kayo ng Diyos. Sino binabago ng Lord dito? Taas ang kamay. Bagong-bago na. Ibig sabihin, wala na yung luma. Hindi na yung dating ang tawag sa istalya. Yan na si Boy Takaw. Yan. Hindi na ngayon yun. Wala na yun. Ayan na si Tiagong Talamak sa ganyan. Hindi na. Wala na yun. Yung pag nakamtam nyo yung pag-ibig ng Lord sa atin, hindi tayo sinisisi ng Lord, inayos yung ating buhay, you have a renewed love of God, hindi na yun ang alias mo. Ano yung sinibigay sa'yo ng Panginoon? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang sino mang na kay Kristo, sino mang na kay Kristo? Yes. Lahat tayo na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ayun, wala na ang dati niyang pagkatao. Ano yung pagkatao mo dati noong 2025? Wala na yun. Kanino mo na, Lord, yun? Lahat, bago na. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Bago ka na, bago ka na. Behold, all things are become new. Magbabago na. Ano na yon? Ang isipan mo na ngayon kung paano mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Dati, lagi mong sinisisi, nakikita mo yung kamalian ng kapatid mo. Ngayon, hindi na yon. Isipin mo, Brad, sister, kapatid, tatay, nanay, ang ganda ng gagawin sa iyo ng Lord sa 2026. Amen. Kasi bago na kay Kristo ka na.
Lagi niya sabihin niya sa katabi niyo. Kaya pag nagsalita, magagalit si tatay. Ikayo! Tay, 2 Corinthians 5:17. Ano ko, may patama pa kayo, no? Isa ka ng bagong nilalang. Huwag ka nang magagalit. Maaari, mas maganda na nga yung ganun eh, no? Pag sinanay, mamamaliw na. Nay, lahat ay lumipas na. Lahat ay bago na. Diba? Sagot na, oo nga anak. Sige na. O yan. Intindihan na kita. But, kinakailangan makikita yung sinabi sa kanina sa Ephesians chapter 4, verse 24. Ipakita niyong binago na nga kayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Gustong-gusto niya yan, di ba? At pag binago na kayo, hindi na mawawala yun. 2025, kung ano yung mga luma niyong ginagawa, kung yung lahat ng pangit na yung ginagawa, lipas na yun. Wala na yun. Hindi ko nalilungin yun. Parang kay Lot, sabi ng kay Lot, wag na kayo lumingin doon. Eh iba, lumingin yung asawa. Naging naging pillar of salt. Kasi gusto niya pambalikan, kasi maganda ron eh. Masaya doon, mas masaya. Akala mo lang yun. Pero ang mas masaya, yung susundin mo, yung kalooban ng Diyos. Amen? And last, magtatapos na tayo. Anger is not God's final word. Tandaan po natin yan. Hindi po yun ang huling salita. Ang galit ay hindi ang huling salita ng Diyos. Magagalit siya pero slow to anger. Sasaktan ko na ba to? Ay, wag na lang. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Nahum chapter 1 and verse 3. Nahum. Ang sabi rito, ang Panginoon, the Lord is slow to anger and great in power and will not all acquit the wicked. The Lord had His way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of His feet. Ang sabi noon, ang Panginoon hindi madaling magalit. Totoo naman nagagalit ang Lord. Saan naman siya galit? Gumagawa ka ba mabuti, gagalit siya? Hindi naman doon. Nagagalit siya kung siya ay iyong pinagseselosan. Yung mga bagay na meron ng Lord. Kasi di nila sabi, ay mas jealous ka, galit ako pag kayo minahal niyo isang bagay kaysa sa akin. Kasi anong ibig sabihin? Ako na nga nagbigay sa ng trabaho. Ako na nagbigay sa ng bagong bahay. Ako na nagbigay sa ng bagong kotse. Tapos kinalimutan mo ako. Ayun ang ayaw ng Lord. Doon siya nagagalit. Pero ganun man, hindi niya binabawa yung blessing. Nandun pa rin. Kasi hindi agad-agad siyang nagbibigay ng kapahamakan sa sino man. Hinihintay pa rin, Lord, pagsisiyan mo ko, mali na pala yung ginawa ko, mas minahal ko na ito kaysa sa'yo. Bumabalik na ako sa'yo. Ayun ang laging hinihintay ng Panginoon. Kaya hindi siya agad nagagalit sa iyo. Amen? May isang anak, di ba? Pag lumayas, nagkamali, gumawa ng masama, di ba? Ang gusto mo laging bumalik ka agad. Ano, kumusta na? Napahamak. Look, chapter 15, yun talagang ugali ng tao eh. Kasi nga, dahil mabait yung kanyang mga magulang, ibinigay niya pera. Binigyan niya kayamanan. Sige, gusto mo yan, anak, bibigay ko sa iyo yan. Pero ang ginawa ng anak, inubos ng nilustay. Kita nyo? Nilustay niya, inubos niya lahat ng pera niya sa walang kabuluhan. Ng babae, nagsuga, lahat. Nung naubos na, nagutom siya. Bumalik siya sa kanyang ama. Pero yung ama ba, nagalit kagad. Ang laging inihintay, asan na kaya yung anak ko? Asan na kaya? Kaya tayo, kung may mga anak man tayo nag-taxel sa atin, sabihin na natin, Black Shepherd, tanggapin pa rin po natin. Mahalin pa rin po natin. Kailangan umuwi siya sa tahanan. Maganda pakinggan yung tahanan, no? Kaysa yung tirahan. Umuwi ka ron sa ating tirahan.
Kasi tirahan kayo ng tirahan lagi. Ikaw ka tira. Pero pag sinabi mong tahan na, anak, tahan na. Dito ka na sa bahay natin. Ating tahanan. Ganon ang hinihintay lagi ng Lord. Ganon ang Diyos nyo. Ganon ang Diyos nyo. Nagkamali man kayo. Lagi kayong hinihintay na magsisi. Ayaw niya kagad na maranasan yung kapahamakan. Sabi na sa Joel chapter 2 verse 13. Magsisi kayo ng buong puso. Okay? At tayo na nga magbasa. Sige nga, basahin natin nung naraintindihan natin. Go! Magsisi kayo ng buong puso at hindi kapitang-tao lamang sa pamamagitan ng pagpuli ng iyong mga anak. Magbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil ang galing, ano? Hindi ko napapaliwanag. Alam ko, naintindihan nyo na yan. Amen? So, very simple. Ang Diyos ay mabait para sa atin. Isaiah 55 verse 6, lumapit kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ang mga taong masama, ang masama nilang ugali at baguhin na ang masama nilang pag-iisip. This 2026, iibay na po natin ang ating pananaw bilang isang Kristiyano. Magbabago na po tayo. Amen? Hindi yung itsura, baka punta ka naman kay Vicky Bello, magpabago ka na. Hindi ganon. Yung mga pag-uugali natin, tatapusin na natin. Kung dati, masyado kang maawain sa sarili mo, kaya parang tingin mo, kawawa naman ako. Wala na yun. Magagalitin ka, lagi kang masimangot, lagi kang naiinis, wala na yun. Amen? Baguhin na natin yung ating puso at hindi pakitang tao lang. Sabi nyo, bago na ako ngayon, 2026, kaya yung New Year's resolution, matindi pa to. Pag binago mo yung iyong puso ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Palpakan na si Lord. So in the conclusion, gaano man kalayo ang naanod ng isang tao, ibig sabihin, lumalagpas na, nawawala na. Ang taimtim na pagbabalik ay sinasalubong ng kagalingan. Biyaya at panibagong pag-ibig, hindi pagtanggi. Hindi ka tinatanggihan ng Panginoon. Nais niya, gusto ng Diyos, ang pagpapanumbalik kaysa sa parusa. Ayaw po ng Lord na tayo ay parusahan. Ang gusto niya, manumbalik ka. Bumalik ka sa Panginoon. Goodbye. Goodbye to all our wrongdoings. Sabi mo, good pala yun. Goodbye na sa lahat ng aking maling ginagawa. And say hello again sa Panginoon, sa pag-ibig niya. Because the best is yet to come to return to Him. Yung mga bagay na maganda, mararanasan nyo pag talagang bumalik kayo sa ating Panginoon. Ano po yung pinakamaganda? Repentance to bring blessing to us. Amen? Lord, kung dati naglilingkod ka sa Lord, ganito lang, dagdagan nyo ng konti. At pag naging masaya kayo, dagdagan nyo pa. At paging maganda ang buhay nyo, ganda nyo pa, lawakan nyo pa. Okay? Ang taong ito ng 2026 ay hihigitan pa natin. Ibig sabihin, yung paglilingkod natin, ayusin na natin. Kung talagang tagasunod tayo ni Kristo, huwag yung pakitang tao lang.
O dahil natutuwa lang tayo sa isa't isa, ipakita natin yung katuwaan natin na ang Diyos mismo nakatingin sa atin. Nakikita yung taos puso mong paglilingkod sa Kanya. Amen? Sabi ng Lord, ano ba pinakamahalagang utos? Mark chapter 12, verse 29 to 31. Ito ang pinakamahalagang utos. 2026, pakinggan ninyo, mga taga-Israel. Tayo pong lahat yun, J1 people. Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos for 2026. Pakinggan ninyo ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ibig sabihin, kanyang-kanya ka lang sa Kanya. Walang kaagaw ang Diyos. Amen? Kaya ba natin yon for 2026? Amen. At ang pangalawa, ito pangalawa, sabi ng Lord, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala lang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. Okay, ang taong 2026, higitan pa natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Ano ibig sabihin? Unahin nyo ng Lord habang malakas pa kayo. Okay? Paglingkuran nyo, yung paggalang, pagbibigay sa Diyos, higitan nyo na. Kung dati ganyan lang, paglilingkod, pagbibigay, paggalang sa Lord, ganyan nyo na, kapalan nyo na, hanggang lumaki. Okay? Ano man ang maagaw sa atensyon mo sa Diyos, sila yung mga Diyos-Diyosan mo. Okay? Kung mas mahal mo na ang isang taong to, mas mahal mo na ang trabahong to, mas mahal mo na kaya sa Lord na nagbigay yon, kaagaw mo na yung mga bagay na yun. Kinakailangan masigitin natin yung gagawin natin para sa Panginoon. Lahat ng mga atensyon na nagpapawala sa atin sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, tanggalin na po natin yun. Pag nagawa at nakita na sa atin ang gitong klaseng pag-ibig, magagawa na natin yung pangalawang utos ng Panginoon. Mamahalin mo lang yung kapwa. Kasi you are immersed. Lunod ka na sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Magtiwala ka. Kaya nga in Proverbs chapter 5, chapter 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Magtiwala ka ng buong puso mo sa Panginoon at huwag manalig sa inyong karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat. Kasi may mga ibang Kristiyano, Lord, sa iyo ako, pero pag ito, huwag mong pakikialaman. Alam niyo yung Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, ibig sabihin, pag sinabi mo na yan, pakikialaman ka na ng Diyos. Kasi may mga tao, Lord, sa iyo ako, pero ito, huwag mong pakikialaman, ha? Pero bang ganon? Hindi ka nagtitiwala ng lubos. Lahat ng plano mo, kailangang i-trust mo sa Kanya. Amen. Huwag natin hintayin na dahil sa iyong pagkakamali, dumating yung panahon na sabihin na natin na nagkasakit ka, nanghina yung katawan mo, naramdaman mo, meron ka na palang sakit na grabe at hindi na kayang pagalingin ng mga doktor. Muli babalik ka sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ko. Yes, God can heal you. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Pero yung parusa na dumating sa iyo, hindi yung kagagawa ng Diyos. Iyon ay yung naging desisyon sa buhay. So, 2026,
It is a big blessing po sa bawat isa. Dahil po'y mararanasan natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen? So, ngayon, hayaan natin na ang Panginoon, ang Diyos, Jesus, ang makialam sa ating buhay. Lord, buong puso kong pagkakatiwala sa ito. Hindi kasi sisihin ng Panginoon. Hindi ka papaluin ng Panginoon ngayon. Dahil pangako niya, hindi siya madaling magalit. Ang gusto niya lagi, tayo po ay laging magsisisi at lumalapit sa Kanya. Ikaw lamang, di ba? Lord, sabi mo, ikaw lamang. Sabi natin, Lord, ikaw lamang. Sabi natin, ikaw lamang, Lord. 2026, ikaw lamang. Amen. So, this time, bago natin ma-receive yung mga blessing, I know I got will bless you. Kasi in 2025, nakita ko kung paano kayo pinagpala ng Lord. Much greater blessing pa ang darating sa 2025. Sabi rito, pag nagawa natin to, sa Hosea chapter 14 verse 5, pagagaling ko ang aking mga mamayan, ang kanilang pagkamasuwayin at taos puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Yung mga ginawa mo noon, kinalimutan ng Panginoon. Number 5, verse 5. Pagpapalain ko na ang mga taga-Israel. Ako'y magiging parang hamog sa kanila na nagbibigay ng tubig sa mga lamanan. Sila ay uunlad gaya ng halamang liryong namumulaklak. Sabi ng Lord, uunlad na raw kayo. Amen? At sabi ron, magiging matatag na sila tulad ng puno ng sedro sa Lebanon na malalim ang ugat. Amen? Sila ay dadami na parang sangang nagkakadahon ng marami. Ano ibig sabihin nun? Ayun, iniisip niyo palang paano mangyayari yun. Sinabi na ng Panginoon yun. Dito po, pag tayo po'y lumapit sa kanyang pag-ibig.